Wow. Walkers. And lahat ng posisyon, eh. Kasi turuan din natin ang mga anak natin kapag nakaupo, pagka nagwalakad, pag nakahiga, pag nakatayo. Ano yung duty yan sa teacher? Sa magulang yan. Nasa bahay pa lang po tayo. No? Humihinto ba yan sa pagtuturo? Hindi. Dahil, Brother Shani, ang sabi sa Proverbs 22:6 ay, ilang mamay ka ba? Bring up, guide the way we should go. And we will not depart. Apply thine heart unto the instruction and thine ears to the words of knowledge. Okay, salamat po. Hindi natatapos sa teach. Pagkatapos mong turuan ang bata, you must train. Magkapareho ba yung teach sa train? Magkaiba yan. No? Ito ang problema natin sa panahon natin. Siguro hindi dito. Pumunta kayo sa mga syudad, sa Manila, na pareho na nagtatrabaho, wala ng panahon ang mga magulang magturo sa mga anak. 3 taong gulang pa lang nasa daycare na, pinagkatiwala nila sa mga teacher. Ano mangyayari dyan? No? Importante ang first 7 years ng bata. Importante yan. 3 tsaka ilang taon si Pambok. 3 years tsaka 3 months. Importante ang first 7 years. Naalala ko noon, nung simula pa lang kami mag-asawa, lumabas yung anak kong panganay. Pareho kaming professional, pareho kaming nakagraduate, pareho kaming nagtrabaho. Nasa sales ako ng gamot. Yung misis ko kinuha ang supervisor sa restaurant. So, double income. Pero syempre, restaurant, anong oras ba nasasara ang restaurant? Mga 11. E di una akong umuwi. Pag uwi ko, imbis na yung asawa ko makalik sa akin, wala. Tapos yung anak ko nandun sa lola, sabi ko, hindi yata okay to. Doon alam kong pareho tayong graduate, pareho tayong pwede magtrabaho, pero mag-resign ka, pag-pray mo na lang ako na makakomisyon ako ng malaki. Alagaan mo na lang yung anak mo. No? Kasi kunyari, meron akong trip, meron akong incentive trip. Pero mo, kung pareho kami wala sa bahay, iniisip ko rin, kahit pa sa lola yan, iba pa rin yung nanay eh. No? Iba pa rin yun. Nauso kasi sa atin ngayon yung parehong nagtrabaho. Wala namang masama kung kailangan magtulungan. Walang masama doon. No? Pero yung formative years kasi importante yun. Buti nag-agree ang asawa kasi professional siya, pero siya magtrabaho eh. Pero iniisip ko yung isa pa lang yun ha. 2 lang naman ang anak ko. Isa pa lang yun. Alam yun, hindi nagpulang si Lord, no? Doon sa trabaho ko, nagpe-pray siya hindi ko alam na nagpe-pray siya tuwing hapon. Talagang sabihin niyo, pinagpala ako sa commission ko, hindi na sa sweldo na kasi yung desire ng heart ko na gusto ko yung bata, yung education yan, magsisimula yan sa bahay, nanay ang nakatutok ko. Which is sa panahon natin, ang hirap ng ipangaral ko. No? Kasi nauso na yung double income. Hindi masama kung natutulungan niya mag-asawa. Pero challenge talaga yan. Lalo-lalo na lumalaki yung mga bata. First 7 years, importante. Ma? Beth, ilang taon na Beth? 9 po. 9, nakalagpas ka to. Yung bunso mo, Pastor John, ilang taon? 4? Yan, formative years. Kasi yung first 7 years ng bata, lahat ng kanyang makikita at maririnig, ina-absorb niya lang yan. Wala pang filter yan.
Ibig sabihin, lahat ng narinig niya sa bahay, akala niya lahat tama yun. Importante yun. So, kaya nakita nyo, kung ano nakalaki ng bata, madalas yung nagiging sa in the future. Isa may batang tinanong, "So, saan ka nakatira?" "Sa impyerno po." "Ha? Ba't sa impyerno?" "Narinig ko po kasi sa nanay at tatay ko nag-aaway sila eh. Impyernong bahay ito." Diba? Yung bata ignorante eh. Kasi alam niya, bahay nila to, kung nag-aaway din yung nanay at tatay niya, impyernong bahay to, eh di akala ng bata sa impyerno siya nakatira. Siguro hindi na pa niya alam yung impyerno eh. So nakita natin, minsan matatawa tayo, pero yan ang katotohanan. Kaya nakita nyo, marami na yung mga bata, matatalino sila pero mga walang ugali. Hindi na iwasan minsan, kung may mga kasambahay kayo ng mga probinsyana, o kaya mga matatanda na, yung mga bata na marurunong, matatalino pero walang galang sa matatanda. Hindi dapat ganun. No? Worse, kapag kami mga bata, walang galang sa matanda sa church, walang galang sa mga ministro, tuturuan niyo sila. Pero hindi humihinto sa turo. We must also train them. Sino nagsabi hindi pareho? Sino nagsabi hindi pareho eh? Yung tama, hindi sila pareho. Kasi yung teach, tinuturo mo. Pag iti-train mo na yan, i-apply mo na yung narinig mo. Usually, ang teach, ano yan? Kumbaga sa school, theoretical. O ito, di ba? O ito, ganito, ganyan. Pero kapag iti-train mo na siya, katulad sa paglalangoy, di ba? May natuto bang lumangoy sa libro lang? Brother Joel, turuan kitang lumangoy, ito libro. Ha? Mastering mo to, Brother Joel, ha? Mastering mo itong paglalangoy sa libro. Hanggat hindi ka lulubog sa tubig, hindi ka marututong lumangoy. Sabi ni Brother Joel, Pastor, na-master ko ng paglalangoy sa libro. Kayang-kaya ko ng lumangoy. Ayan, Rene Batermonia ka. Malulunod ka. Kasi, kailangan lumusok ka sa tubig. Kailangan i-apply mo na. Train up the child the way they should go. So that when he is old, he will not depart from it. Kapag ka na-extra ka na yan, mga kapatid, i-apply na yan sa puso mo. I-apply na yan sa gawa. Tapos ka ba yan? Tapos na? Hindi pa, kasi hindi pa dumarating yung chichirya natin. Kailangan na, hindi ba tayo matapos? No? Yan. Iba rin naman yan. Teach, train, discipline. Mamaya-maya, makikita natin kung saan tayo nagkukulang. Ano ba ang parenting style mo? Bakit sa ilang anak niyo po? Isa lang, ilang taon na po? Sino doon? Ay, naka-headband, katabi ni Tret. Pareho silang 9. Kumusta naman po siya? Mabait sa bahay. Sa labas. Diba? So wala po kayo sa problema kay ate. Anong pangalan niya? Yumi. Siguro na Yumi ang pangalan niya. Ha? Cretina? Okay. Wala kayo sa problema. Oy, Cretina. Mabait ka, sabi ng tatay mo sa bahay. Sa labas kaya? Wala po kayo problema, no? Ha? Mapalas si kapatid? Yun lang. Ayun nga eh, di ba? Alam nyo, ang hirap nga dyan, kahit sa loob ng bahay, hindi mo rin siya nangyayari pag hawak yung cellphone. Lalo kung nasa kwarto na. Nasa kwarto na, patay pa ang ilaw, nakatalukbong pa ng kumot. Anong ginagawa niya yung cellphone niya? Ayan na, si kapatid. Ayan ang pag-asa natin. Oh, parang nagalit si kapatid sa soft drinks ah. Ano? Ano, Sister Kim? Sister Kim? Ay, hindi mo nakayanan? Dito ha? Mayroon pa na oh! Okay, hiram tayo ng baso. Ito may yelo. Yung yelo siguro lagay sa mangkok, no?
Pag may kutsara, para hindi naman natin sigurado kung talagang halo-halo ng kamay natin. Mangkok na yun. Pag Joel, tulungan mo lang siya. Ano. Okay. Discipline. Ano naman yung discipline? Pag-ibasa, Sister Rose, malinaw pa mata mo eh. Malabo na? Ang bata-bata, ikaw na, Balwin. Discipline your son for the his hope. Do not take your heart and putting him to sleep. Pag wala ang disiplina, pinapatay mo yung bata. Patay kang bata ka. No? You teach, you train, you discipline. Pakisuot ng kapatid yung next verse. Discipline your son and he will give you rest. He will give delight to your heart. Yan. Disiplinahin mo ngayon ang bata para in the future magpapahinga ka. Huwag mong disiplinahin ang anak mo ngayon, in the future magbabantay ka sa kulungan. Magbabantay ka dahil lagi nasa principal's office. Pag dinisiplinan mo ngayon ang bata, in the future, you will have rest. Yan ang sinabi ng Bible. No? Ang pinakabata rito, 3 months old eh. Sino rito yung medyo lagpas na kay Chris yung agad na anak? Ilang taon na po yung anak niyo? 16. Babae po? Dalaga na? Ilan po anak niya? Matitipid kayo, no? Matitipid dito sa anak? 16. Hindi nyo nasunundon, kapatid ah. Hirap ang buhay. Hindi naman siya nalulungkot. Nililigawan na yan. Yun sinasabi ko eh, no? Marami tayo, hindi, totoo yun. Kabahay yun yan eh. Pero hindi mo na alam sa labas eh. 16 pa lang pinakamatanda. May matatanda pa sa 16 na anak? Sige po, 20. Binata pa, dalaga. Dalaga pa. Saan siya? 20. Dalaga siya. May boyfriend na. Ewan mo lang. Hindi mo dyan. Hindi lang. Nakto po. Sino ba may masatanda sa 20? Sino pa? Okay. So mga kapatid, tatlo yan. Hindi lang teach. Kasi minsan sasabihin ng nanay, tatay, naturuan naman tong batang ito. Na-train mo ba? Na-train ko naman yung anak ko yan. Na-disiplina mo ba? Kasi sa training, pag may mali, dyan napapasok yung disiplina, anak mali yan. Hindi naman lahat ng magagawa niyan, tama eh. Diba? At yung discipline, kung ano yung mali, talagang mali. Kung ano yung tama, yun talaga yung tama. Along the way, matututo siya kung ano talaga yung tama at saka kung ano yung mali. Teach! To cast, to shoot, to throw, no? Basta ituturuan mo lang siya. To train, sa anak, dedicate, inaugurate. May kilos na yan. Discipline, ayan. Chastening, correction. Hindi nawawala ang correction. Diyan nalalabas kapag hindi mo yung tinokorek, nakukonsinti mo yan. Chastening. Aamin po tayo dito ha. Para masakali makakorek natin. Sino po rito yung konsentidor? At least sinabi niyo po yung totoo. Salamat. Bakit po nasabi niyo konsentidor po? Ano nga pala para sister? Ako kalimutan po. Si Sister Maricor. Nandiyan po si brother husband niya? Wala po. Ito po standby po tayo. Ito po kasi yung sistema. Okay.
Opo. Nagsimula po ko sa pamaling pag-aasawa. Okay. Lahat naman po tayo nagkamali. 12 years po ako ngayon nag-asawa. Ay napapagod ko. Pagkatapos po nung nag-asawa ako po. Okay. At naniwala ako na magpakasal kami dito. Dito na sa congregation. Okay. Kasal po kayo sa una? Hindi po, dito po ako sinasal sa Rio. Okay, at least kasal na kayo. Opo, pero wala po kami anak. So, naging anak niyo, itong ano? Okay. Okay, bago mo ituloy sa kwento mo, mag-pray muna tayo sa pagkain. Salamat aming Ama as we go on, Lord, and you speak to us. We bless this food and drink, Lord. Our snacks, Panginoon, we purify and we bless everything that comes to us. Salamat. We bless, Lord, this discussion. Kayo muna. We thank you, Father, for your this to us in the name of our Lord Jesus Christ. We pray. Amen. Papakinggan natin si Sister Marico Rado. Alam niyo na. Ano to, kapatid? Ang bait mo, nagsasuli ka ng sukli. Nung bata ako, hindi eh. Thank you, kapatid. Mga kapatid, huwag na kayo mahiya. Sa atin po yun. Go. Go, 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 go. Isa Marico, gusto niyo po ng mic? Tutuloy niyo po yung kwento niyo. Yung una niyo po, may lima kayo. Pero hindi niyo po siya pinapakasalan. Salamat po. Yung pangalawa, si brother niyo dito, wala kayong anak, pero nagpakasal kayo. So ang anak niyo po ay lima. Tuloy po po ito. Paano yung nagsabi kung sino na kayo? Ayun po, bukas mo yun. Ito, kalima kong anak. Yung pangatlo ko, sa team magkakamali. Pinapalo ng tatay. Ang tatay niya, Kasi mali yung sabi niya, mali. Ilan mo na lang makulit, malikot. okay. Ang dami sa dumaan na nakapulit na. Gusto kong ipapagano sa kanya na hindi dapat ganun yung papalaki sa bata. Dapat ipaliwanag na. Hindi pinapaliwanag. Mamaya, tama tayo dyan. Hampakin niya ng suso sa ulo, sa kawan. Kaya siguro nakita ng bata na kakampi niya ito. Kaya sa tingin mo Napapakinggan po ba natin si Sister Maricor habang tayo po ay nangininain? Oo. kaya sa tingin mo Hindi ko ka naman dito kaya kay Secret. pag nagnakaw siya, Maanghan to. binabayaran ko. Halimbawa, Sahang? Yan. Gusto nyo yan o palit tayo? binabayaran ko. Ano po sa'yo? Kapatiran ko, baka hindi niya alam ang ginagawa. Hanggang sa Maanghang. lang yung hindi manghang. Maanghang nga. Maanghang nga. Ito na lang para masanay kayo sa Ano manghang. ito? Ako sanay na sa manghang. Silingan ako. Ayun ko. baka dahil na Po kayo doon. Lagay mo dito sa karong. mahuli ka ng pulis. Pagdating sa pulis, hindi po nanay ako, uniform sa tayo ako. Kaya yung anak ko, siguro, hindi ko nakikita ang anak ko ngayon. Ngayon yung kagbago, hindi po pang napunta ako din sa kanila. Ilan taon na si anak mo ngayon? 30 po. 30. Talagang lagi ako pinapatawag sa school. Kasi nabuluntok na sa school, nabubuli sa doon. Kumusta yung apat? Ito po yung pang-apat eh. Saan yung pang-apat? Ito po. Yan lang po ang nasa Yung Tayo ka tayo. okay. Yung isang apat, tapos nalakan niyo. Yung bali ko yung tatlong magkasunod na tatay. So, dalawa ang nasa inyo. Isa lang po. Kasi yung bunso ko, ibinigay ko sa kapatid ko. Isang buwan ang kalahati pa lang siya. Dahil po sa siyempre, ano po yung buhay ko. Nagkasakit ako, at saka yung tingin ko sa sarili ko nung talagang wala akong silbi, kasi dapat makalakad. Kaya nag-decision ako na ibigay ko. Hindi po makalakad? Dati po, Ah.
Hindi po ako makalakad kasi kakapanganak ko lang po eh. Pero may nakalakad na kayo, di ba? Kawawa ng Diyos po nakalakad ako. Kaya naniwala ko na kahit hindi ko pa noon kilala ang Diyos ko pa po. Tubig na ako. Alam kong may regret ako dun. Kasi sa bawat biyak na nararanasan ko, Kaya lang. may Diyos ako na pinarawan. Ay, bawal ka? At hindi ako. Sige, okay na. Hindi pa po. Sige, okay. Salamat kay Lord. Sa dalawang hindi tumawa. Pwede ba natin palakpakan si Sister Maricel? Na-overcome niyo yun. Kaso, ito po yung kinatatakutan niyo, di ba? So, naging maganda po ba ang pagiging konsumidora niyo? Hindi po. Kasi yung anak ko po, kasi yung gumalasa. Oh, salamat sa pag-ano. Matuto tayo dito ha. Pwede ka magpunta doon sa... Hindi ko sila ni Sister Maricor para May tubig doon. sabihin yung anak na gano'n. Inaamin niya na along the way nagkamali siya na pwede tayo matuto. Inamin niya dahil nakonsinti niya ngayon, ang pagkalang bigla. Nakita niyo? Hindi pa naman po huli lahat. Hindi pa naman huli. 13 pa lang. Oh, mas matindi niya pag mga 25 nga na namumuntok pa rin. Kasi po, Pastor, ang pinagtataka ko sa aking sarili talaga, yung inaanak ko sa aking mga magulang, mabubuti silang tao. Bakit kung ako na yung magkaroon ng anak, parang ang sasakit nila sa ulo. Diyan ko papasok ito. Mamaya malalaman natin, sinasabi niyo yung tatay, binubugbog na walang dahilan, hindi napakaroon. Mamaya papasok tayo. Tandaan niyo po yung tatlo ha. Ano yung tatlo? Dandy? Ano, si Sister? Ano yung tatlo? Good. Teach, train, and discipline. Ano yung tatlo? Brother Joel? Good. Okay. Hindi pa ako rin Sister Maricor. Hindi pa ako rin lang. Subsub. How to teach and train a child? Unang-una, kailangan may respeto sila sa inyo. Mahirap mong sundin ang walang respeto ka. Ha? Pakibasa ito, kapatid. Brother John Paul. Inutusan na nga ako, magbabasa pa ako. Bata ka pa naman, kapatid. Sige. Okay, di ba? Honor thy father and thy mother. Kaya nga yung utos na yan, may kalakip na pangako yan eh. No? Hindi tayo inutusan ng Bible na i-dishonor ang magulang natin. Masama man sila o hindi. Hindi sinabi, honor thy father and thy mother when they are good, no? Kaya ako mga kapatid, natutunan ako sa mga bata na sumasagot sa magulang. Sabi nila, Pastor, unbeliever naman po yung magulang namin. Hindi, kahit unbeliever yan, magulang mo pa rin yun. Hindi rito pinag-uusapan. Yun nga, ikaw nga believer, dapat ginalang mo. Ha? Hindi pa kita po. Dila. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment of God. That it may be well with thee and thou mayest live long on earth. Tama, pagka ma-respeto ang anak sa magulang, ang sabi ng Bible, iibigay ang buhay niya sa lupa. Kaya kung gusto natin maging maigi ang buhay ng mga bata sa lupa, turuan natin silang respeto sa magulang nila. Honor is respect. Verse 4. Kung mga tatay naman to, And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up the nurture and admonition of God. okay, yung mga tatay naman, hindi na ito ha. Pero intindihan ka, Sister Maricor. Ang sabi naman ng Bible, kayong mga tatay, huwag yung pamangkahiin ang inyong mga anak sa galit. Ibig sabihin, huwag mo silang i-provoke. Baka sa tingin ko na-provoke yung anak niya. Kasi, dinidisiplina siya ng tatay niya without teaching and training. Nagets natin? Yung disiplina na walang teach and train, malupit yan.
Pero pag may teach and train na walang disiplina, konsentidor yan. Kailangan mag-exist yung tatlo. Nagets ba natin? Ha? Pastor John, okay ba to? Okay, dadagdag ka, sabihin mo, ikaw pastor dito ha? Ay, gabi, okay, sorry. Yun. Wow! May bago tayong kaibigan. May bago tayong kaibigan ah. Sa iba daw. Wala siya kasi kaninang umaga. Ginagamit niyo to? Opo. Ha? Kaya yung mga bagyo wala. Ay, meron pa dito ha. Kaya nakita mo siya sa malikot kung ba't nagkaroon yung bata. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Minsan, may nangyayari sa bata ang magulang ang nagtutulong. Okay? Sinulit ko kanina. Ang merong discipline na walang teach and train, child abuse yan. Ang teach and train na walang disiplina, konsentidor yan. Kailangan nandiyan yung tatlo. Okay. Anong sabi ng prophet? Mag-example, ikaw na lang kasi maraming tapos tayo. Kulay pula na lang. Kulay pula. Let not be what I say and go to the parents and say, we believe in God because what first time, we believe in God saying what they can do, what they can do, what they gave to his children and provided for them to provide for them. And knowing that they will be accomplishing, that's what we find in the Okay. Para respetuhin tayo ng mga anak natin, tayo as magulang. Nature naman ito ng magulang eh. We give them the best. Okay? We give them the best na kaya natin. Hindi yung the best na hindi natin kaya. Nakikita ng mga anak natin if we are really giving them the best. Give them the best life as much as possible, the best correction, the best education. So, hindi man ibig sabihin kailangan sa atin ngayon mo pag-arali. Kung hindi mo naman tayo yan. At least, we give them the best. Okay? Yan, ang importante. No? Yung kulay-pula na lang. Brother John D. You must always stay where the kingdom of God is in where the glory of God is glory. When you stay where you can be spiritually each day and night. Bilang mga magulang, kung message believer tayo, naniniwala tayo ang tama na narinig natin, isama nyo lagi sila. Hanggat bata sila, isama nyo sila. Minsan sasabihin, Pastor, ang kukulit ng mga anak namin kaya nasa bahay. Hayaan nyo sila maging makulit. At least meron silang isang lugar na hindi sila makakasama sa gawain. Tandaan nyo, pag hindi nyo sinama ang mga anak nyo, pag bata pa sila, darating yung panahon, hindi nyo na sila masasama. Because that's part of training. Ako po, kasi example ko naman sa akin eh, hindi pa naman tayo magkakilala. Kahit bata pa yung mga anak ko, wala pa akong coach nun. Yung panganay ko, lumaki sa camp nito niya. Kahit hirap kami, sinasama ko yung panganay. Nagpa-coaching ako ng pangalawa lang. Hindi ba yung pangalawa? Gawain, camp meeting, mga fellowship. So, hindi pa sila naiintindihan yun, di ba? Pero at least, kung may malalaki na sila, hindi na kailangan sabihin. Sila ang matatuloy. Dagdag, pupunta pa tayo sa John Terry sa Terry. Sila ang magpapaalala. Bakit? Kasama sa training yun. Huwag na maging yun yung mga anak ko hanggat may influence pa kayo. Kasi isang araw,
Wala na kayong influensya dyan ngayon. Nak, gawain tayo. Hindi, may lakad kami. Papay ko. Hindi mo naman ako. At pag nasa edad na yan, kahit anong gawin mo, hindi mo na mapipilit. Nagot ba natin? Yeah, katulad dyan, si ate. Kahit makulit yan, di ba? Iyak siya kanina. Tama mo yan. Nakatali yan sa motor mo kanina, di ba? Di mo nabiyahe siya, nakatali yung bata kasi baka mahulog. Oh, pero sinasama niya. Give them the best. And the best is makilala nila si Lord. Ako, isa na lang. Sorry, pastor ha, nagtapon. Walisin mo lang yung... Lumalaki na yung mga anak ko. Listen to this. Especially mga ministry. May mga experiences sila. Kasi sa school, may mga klase sila eh. Eh, anak sila ng pastor. Alam mo, mahirap ang anak ng pastor. Lahat nakatingin dyan. Sabi ko sa mga anak ko, mga anak kayo ng pastor. Pero kailangan mag-born na din kayo. Hindi dahil pastor si daddy mo. Pero dahil tinawag ko niyo. Alam kong may mga dadaanan kayong naiiyak kayong sabihin sa amin ni mami niyo kasi anak kayo ng pastor, naiiyak kayo na nakita ng church. Pero the best person to speak pagka kayo ay may pinagdadaanan, kami pa rin. Kasi may kapapay namin kayo, ako bilang tatay ninyo at pastor ninyo, maiintindihan ko kayo. Huwag lang kayo magtatago sa akin. May sense ba yung sinabi niya? Kasi ang mahirap niya pag nagtatago na yan. Nagulat ka na lang, may boyfriend na pala. Nagulat ka na lang, may girlfriend na pala. Pero boss, magulat ka na lang, buntis ka. Kasi minsan, ito nakita ko sa mga unang message, na sobrang higpit, hindi naintindihan ng bata bakit kailangan ng buhok ganito, bakit kailangan nakapalda. Kasi walang teach, walang train eh. Discipline agad eh. Tapos sabihin ng magulang sa bata, lumaki ka pa naman sa mensahe. Lumaki ako sa mensahe, pero di ko naintindihan yan. That's why you have to teach and train first before you discipline. Kaya nagitingin ng mga bata sa message, mahigpit. Mahigpit ba ito, Barasan? Isa na lang. Tama. Hindi ito mahigpit. Mataas lang ang standard ito. Kasi kung ang unang matutunan ng bata ay ang standard, hindi yung bawal to bawal yun, hindi ito magiging mahigpit sa kanila. Mataas kasi ang standard. Ha? Sige, kanina pa ako nagsasalita. Kapatid, ano sa pagi mo ito pinagsasasabi ko rito? Okay ba ito? Baka may gusto kang may bahagi. Si Sister Marico nagbahagi. Wala na. Wala para ito. Very good. Susunod naman. Look it up, no? No? Yeah. Ay, naku, pag nakausap yung ibang mga magulang. Message yan, ha? Reality. Medyo lang sa mga tingin sa akin, tuloy ka. Oh. Kaya, kasi natingin mo sa akin para kakainin mo ko. Hindi na mo kang mic. Okay. Makinig tayo kay Bag Joel. Sa akin ang naging karanasan o Ang bobo. ako ang buhok pala. Ito ba kayo? Ay, naging mahirap po. Para po sa akin na tatay, magulang, ito yung gusto ko po na sinahin. Ilan po ako? Apat po po lalaki. Ngayon, talagang alam ko yung kuwan ng disiplina kasi hindi pa ako dito. Kapag mas hindi lumaki kami sa disiplina ng ilaw. Pagka paano, kasama ko yung pangaral sa amin. Lumaki po. Doon, sinasabay na yung pangaral. Oo. Ikaw una. Hindi pa kami secure. Kasi pagpalaki lang para hindi maging kawatan, hindi maging bugbo-biro. Lumaki kami sa ganun.
May gusto ko na ma-apply ko sa mga anak. Dito rin mga anak mo. Ayan, si Dan po, hindi yung dalawang po yun. Ngayon po, ang problema po dito, parang kasulad po sa natin dito. Tapos sa pamalo, hindi ko ito. Pamalo. Napatay ko na raw. Ah, sister Yun, ko. pati yung mga anak ko, Pinapatay. agad sila na ano. Ayun, nag-aaway. Ay, kami kasi ang nag-aaway ng kakuan pag hindi na ko mga anak ko. Kaya yun po yung nangyari na Lalabas na mamaya. hindi ko talaga yan kalaki na. Hindi mo na pala ng maayos? Maayos sila. Mukhang maayos. Ay, Pero ang Diyos kasi, mahirap kasi magyabang na ano, dito. Sabihin na lang na Hindi mo maayos. matatanda. Si Jan po, si Jan. Sabihin ko talaga maayos, pero alam natin kung maayos. Ayaw ko yung gano'n, na magiging sa ito. Oh, tama naman. Nandito tayo para Ikaw, magulong wala ko mga kapatid, wala ko yung mga anak, mabait ko ng anak. Pero, hindi yun. Hindi totoo mabait ka. Sila, hindi naman makakapatid. Ibig sabihin, sakit pa. Oo. Masunod dito. Hindi naman yan pakawa, hindi naman pagpupuntan ng anak. Sa dalawa Pero ka sa salita ng Panginoon, malilit pa sila. Dinadala ko na sa church, di ba? Tama naman. Pero pagdating sa kuan, yun na kasi hindi ko ma-apply yung disiplina. Ang salita na po, disiplina yun na. Kaya tayo ay yung panalo eh. Ngayon ay uurong ko kayo kasi kami po ang nagsasabi na. Pero pinapalo mo pa yung dalawang malaki. Hindi na po kasi Malaki na eh. Baka ikaw paluin lalaban na yan. yan sa akin. Ilang taon si Jan? Si Jan po. 23. Pareho na kayo ng asawa. Tama? Dahil wala ka pang anak. Yung sumunod, ito. Ito ka na lang na. Ang laki na agot, no? Ayoko nga. Yung dunas yung sumunod doon kay Candy, 12 years old. Ang laki na agot, no? Kaya yun, Well, mamaya lalabas yan. Ang tawag din yung unified discipline. Na bago mag-disiplina ng bata, dapat nagkasundo yung mag-asawa. Kasi kapag ganito ha, kapag hindi magkasundo ang mag-asawa sa disiplina, ang laging lalapitan ng isa, yung kumakampi sa kanya. Nice katayo. pero ano Thanks, po, Dana, yun. na nangyari po na hindi na kaya, hindi lang ako dati. Sabi ko naman, kasi yan ang gusto ko, hindi ko na kaya ngayon kasi Ayun nga. Parang pinagyan itong dalawa. Natapasaw niyo. Mukha ko saan mo ba eh. Ah. Tawa-tawa si Jan. Tawa-tawa si Alam mo itong mga bata nito, ito, yung anak mo to. No? Pag lumaki yung anak mo, maiintindihan mo tatay. Minsan maiintindihan mo na pag pareho na kayo ng role. Yan. So, sige, tingnan natin, exciting ito. At isa sa gawain, kapatid. Let's go, pa rin yung Pilipino. Yan, okay. Kasunod ka pala eh. Kasunod ka pala ng slide yun eh, oh. United Discipline. Parang Joel, pakibasa yan ng malakas. Oh. Hindi pwede raw maglakad ang dalawa na sabay kung hindi sila magkasundo. Sa pagdidisiplina sa bata, hindi magkakasundo yung magulang, walang mangyayari. Gusto ko mag-mic ka pag binasa mo itong question process conclusion. Kapay ka kapatid. Notice the great masterpiece of the family. The husband and wife cannot be truly a family unless they are one. Hoy, tama?
they have to be, if they're not a good family, wife pulling one way and the husband another, that won't make an awful family. Nakita natin, sister, brother, pag hindi mo magkasundo ang mag-asawa, hindi sila isa, hindi sila masterpiece. Ay, iba na siya. I'll share experience. Ako minsan lang ako mamalo. Tapos na kodo. Pero sisiguraduhin ko, pag mamalo ako, hindi malilimutan ang anak ko. Ano may ano ka? Pulbaran. Kasi nakikita ko ngayon yung mga bago magulang, ngayon ito mamalo ba? Eh ano ka ba, ikaw talaga? Kaya nilalaro-laro lang ang bata. Kasi, ano pinagkaiba ng ganun mo? Diba? Yung sabihin, ulitin niya yung ginawa niya kasi wala siyang nalalang masakit eh. Kaya dati sa mga matatanda, yung painful experience mo, matututo ka dyan. At sasabihin mo sa sarili mo, hindi na ito mauulit ulit. Ganun din sa bata. Hindi child abuse yan. Ngayon yung anak kong pangalan nagkaroon ng isang pangkakamali talaga na sabihin natin, pag hindi na correction, makapanganak na anak. Pag sapatos ang pinangampas ko, nakita ng nanay niya. Umiyak. Pero hindi siya nagsalita sa akin. Nung kami lang dalawa, Dad, sobra ka naman. Ang lakas ng hampas mo sa anak mo. Sabi ko, Mami, hindi niya malilimutin ka kamo. Hindi niya nauulitin mo. Wala na. Hanggang ngayon, hindi malimutan ng anak ko. Yung palo ko. Nagalit kasi sa akin, hindi. Kasi anak, pag hindi ko yung ginawa, you will not know the difference. Mapapahamak. At yun, may ang buhay nila. Bakit? No? Hindi ako yung mayat-maya palo kasi ano yun eh, parang dinidesensitize yun eh. Talaga isang malakas na hindi niya malilimutan at hindi niya nauulitin yung ginawa niya. Yung bunso ko ang hindi masyado nakaranas ng palo. No? Yung yata talaga pag bunso eh. No? Ano yung tiyog na yan? Ha? Insect ko? Sabay-sabay sila, no? Para silang cold. Ha? Tulig-tulig, oo. Yung sa'yo marami yan? Mag-a-agree sila sa sinasabi natin dito. Iba ang child abuse, ha? Kasi yung anak kong yun, ngayon nga, may ato na ako. Kayo na nga. Ngayon, mas naintindihan mo na. No? Ang daming beses ko nang sinabi. 6 and 10, hindi ako nagkulang. Pero lumalaki yung mga bata eh. Sabihin natin, may challenge talaga yun eh. Buti kasi kapatid, wala ka problema sa pagpapalaki. Lahat sumusunod. Pero hindi pare-pareho eh. No? Yan. Nagiging buhay nyo na yun? Thank you. Kasi sabi ng Bible, iniwalay mong pamalo sa bata, papatayin mo yung bata. So, hindi na ito para sa inyo ha? Para ito sa lahat. Hindi lang ko pa rin itong dalawang anak mo, para sa talagang ang babait sila. Sabi ni Jacob, hindi. Salamat for sharing, para Joel. Reality yan eh. Para natin si Brother Joel. No? Yan yung united discipline. Tama yung asawa ko, nung hinampas ko yung anak ko, hindi ka nagsalita sa harap, kami nag-usap. Huwag mo sasabihin sa harap na huwag mo namang gawin yan. Kasi pag nakita ng bata yun, ay may tangampi ako. Dapat pagkaisa muna kayo talaga. Ha? Yes! Hindi ka ba gano'n? Mamaya, away ka na. Ano sabi mo? Hindi, tutulungan tayo ha. Kasi pwede itong matuto yung mga mas bata. Ayaw, may apo ka na kapatid. Ang sasabihin mo ngayon kay Jandy, ngayon Jandy, maintindihan mo ko. Ha? Diba? So, unified discipline. Yeah. Ito na. Sino ba siya sabi mo? Yung dalawa, naku, nagkakabugay ka na to.
Oh, hating gabi na, hating gabi. Oh, saan pupunta yan? Saan pupunta? Oh. Ah, yung alas 12 ng madaling araw? Oh. Ano nangyari? Hindi rin pa alam. Delikado yun eh. Ano reaction niyo nung ginanong kayo ng tatay niya? Ano reaction niyo? John Paul. Ano reaction niyo? Ha? Takot ka? Si Jackie. Anong matapos na kami pala yung pastor, bago ko lang po naisip na yung ginawa niya po ay para rin po sa amin. Pakatapos pa pala rin. Okay. Ako naman pala kapatid eh. Kasi hindi ko na naisip yun. Ang naisip lang nila gano'n. Si John po natakot daw siya. Yung takot ko yun, respect yun. Iba yung fear na respect, iba yung fear of terror, ha? Pag sinabing the fear of the Lord is the beginning of wisdom, yung fear na yun, respect yun. Mukhang maayos naman ba sa mga anak mo, may mga kapulitan lang yung mga. Sa ganung sitwasyon, pag umabot na malalaki na sila, nakakita ko lang sa mga kaya ko kasi. Hindi ko kaya naman kasi. Hindi na yan mabuwa sa salita ng salita. Kaming dalawa ang nakakita ka na nila na talagang sabi ko talaga yung mga Kapatid, may dalawa ka pa. ay ganun pa rin naman. Away pa rin kayo? Kasi yun ang ano siya dami gawin sa salita eh. Gusto mo salita? Huwag lang kayo mag-away mamaya, ha? Sige! Ha? Sige ka na mag-mic? O sige. Pakinggan natin si sister. Sister naman sister. Ha? Yan. Sige po. Nare-realize ko naman po pala. Bakit yun? Nare-realize ko naman pala yung sister eh. Hindi, ngayon, sister, nare-realize mo na tama naman. O ngayon, may dalawa pa kayo. Huwag mo na siyang titigilan. May karapatan kayong paluin yan. Ha? Sino rito hindi na mamalo? Hindi kayo na mamalo? Kumusta naman po? Baka naman walang dahilan para paluin. Di ba magkasawa kayo? Parang may ibang sinasabi ko gusto. Kayo pong namamalo. At least may namamalo. Kumusta? Kayo namamalo, sister. Okay naman, di ba? Okay lang, okay yung anak mo kasi kapapalo naman pala. Yung bata-bata pa kasi. Oo. 20 years old na, di ba? 16 po. 16 na. Wala siya ngayon dito? May pasok, kanina. Ngayon nandito. Salamat kayo, Lord. Isa lang naman yun, di ba? May namamalo naman pala. Minsan pinag-uusapan dito sino mamamalo. Oo, pinag-uusapan namin yun. Kunyari, si-share mo na ng anak ko yung isa. Nasabi ko sa asawa ko, nasabihan ko na, tama na. Kasi pag dalawa yan, parang ano naman, di ba? Kaya dapat nag-uusap ang mag-asawa sa disiplina at sa pagturo. Pagka kakausapin, kunyari, umihirit ang ulo ng nanay, sige na ako nang kakausap. Kaya ito sa labas, mga dalaga na kasi, mga dalaga na eh.
Hindi na ito ubra sa palo eh. Okay, nag-usap na kami. Okay, nag-usap na kami. Huwag mo nang pagalitan. Nag-uusap na ka. Brother Joel, Sister Janet, nag-uusap na. So ngayon, ano decision natin sa inyong dalawa? May dalawa pa kayo. At mas mahirap yung panahon natin ngayon. Yan. Challenging magpalaki ng anak ngayon. Ako bilib ako sa kapatid na wala siyang kahirap-hirap. Yun yung sinasabi ko challenge ngayon. Hawak na nila. Hindi na nila kailangan lumabas. Dapat ko lagi ako ng-challenge ngayon yung gadget. Oo. Diba? Pero may nangyayari na ron. Diba? Sister, brother. Pasensya ka na, Pastor Janmar. Nangunguna ako rito ngayon, ha? Naingay pa yun, talagang hindi mo masin na hindi ito lang pangulog. Pangulot. Piso wifi. Oh, ano decision natin ngayon sa inyo? Tanak ngayon yung dalawa. Mag-uusap, hindi. Mas mahirap ngayon. Hindi ko na ma-imagine yung mga susunod na generation. Kaya sana, Lord, agawin din na kami. Ako, naiisip ko ngayon yung apo ko. Anong generation meron ng apo ko ngayon? Salamat na lang buhay pa ako. So that I can help my kids to train and teach and discipline. Nagpasalamat ba kayo sa tatay niyo na pinalo kayo? Good. Na-realize naman ni Sister Janet. Brother, patawarin mo siya. Patawarin mo na siya. Na-realize ko naman. Siya nga rin namamalo daw. Sa inyo naman dalawa ni Sister, ay siya kung saan namamalo. At least meron. No? Sa totoo lang, yung aking misis, mas gusto niya na siya ang mamalo kasi alam niya pag ako ang mamalo. Alam niya kasi. Kaya inuunahan na niya ako. Sabi ko, sige, kung ayaw mong ako ang gumawa niyan, ayusin mo na yan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi madali ngayon. Sobrang bilib lang ako kay Brother Ernie na wala siyang kahirap-hirap. Ano ba yan? Oo nga. Oo, wala kahirap-hirap. May sasabihin kayo? Di ba, asawa kayo ni Brother Ernie? Sige po. Brother Ernie, kung sasalita si Sir Kenny, ha? Mukhang bigli ko ng mic. Mag-mic kayo, para malakas. Sabi yung anak nyo? Tinawag ko nga siya. Pastor, tinawag ko nga siya kasi gusto ko marinig niya rin dahil siyempre matured na rin siya. Dalaga pa, sister. Opo, matured. No boyfriend. Wala po. Gusto niya nga, ayaw niya po makinig kayo wala para lang daw sa mag-asawa. Sabi ko, nak makinig ka kasi malaking tulong ko sa'yo. Dahil ako po kasi, matanda na po ako nagkaanak. Siya po yung anak ko. Sila po? Matanda na po ako nagkaanak. Siya po yung anak ko. Ilang taon, sister? Ano na po siya ngayon? 20. 20. Opo. Ilang taon na kayo? 63 na po. Nanganak kayo, 43. 42. Ngayon po yung nagpapasalamat po ako kasi mahalaga pala yung nakapag-send ng galing pastor ba. Natatouch ako kasi kahit ako na matanda na ako nagkaanak, sige naman po yung turo ko sa anak ko. Pero na-realize ko po, nagkulang pala ako wala pala akong training sa kanya. Wala akong training. Nalulungkot ako kasi matanda na siya bago ko siya inutusan na hinapan na ako mag-utos sa kanya. Pero wala naman po ako masyadong sa kanya, problema. Oo, mabait naman po siya kasi pinapalo ko po siya, sinasampay ko. Nung sumagot po sa akin, nagdugo po yung ilong, sinampay ko. Ilang taon siya noon? Ano na po,
high school, ay elementary. Pagdaanan, ano? Elementary Pagdaanan mo po. lang naman yun, ha? Opo. Pagpasalamat ko sa nanay mo. Tsaka parang hindi ko rin alam kung tama yung training ko sa kanya kasi yung ano ko po sa kanya minsan pagka nangangapiran siya, hindi ko siya masyadong pinapakinggan ko kasi yung ano niya, yung di ba yung iba pagka sumasagot nagagalit. Siya kasi pinababayaan ko siyang sumagot sa akin, pero pag ang pasagot na sa akin hindi na maganda, doon ako nagagalit sa kanya. Kasi pinapakinggan ko rin yung side niya, kaya lang natulang din ako kasi mas marami yung ganun ko sa kanya kaysa training. Pero awa naman ng Diyos, lumaki naman siyang mabait. Hindi naman siya masyadong ano, kaya lang ang pinakalungkot ko lang sa kanya dahil sa sobrang busy na sa school, hindi na siya halos hindi na siya maka-attend ng ano, ng halos hindi na po siya maka-attend ng Sunday, tapos parang minsan opo, nandito po siya, wala siyang pasok. Eh, ayaw niya nga makinig kay para lang daw yun sa mga ano. Sabi ko, nak, makinig ka kasi marami kang matututunan. May natutunan ka ba ngayon, ate? Ha? Okay. Si Brad Ernie, ano lang yun siya kasi, tahimik lang siya. Step daughter niya po. Step daughter niya. Pero mabait lang siya. Mula po nung nagsama kami, siya na po yung nagtulog sa akin sa ano niya. Mabait man po siya sa... Yun lang po yung sa akin ba na parang nagkulang pa ako sa kanya ng training kasi hindi ko siya natuturuan. Kasi po siya yung tinililingon ko po sa kanya. Pag nasa bahay, kung mula isa lang siya, eh masipag naman po mag-aral. Ako yung hindi ko siya sa magugas ng pinggan o maglaba. Ay yung ano niya, maano na. Pero ngayon po na lumaki naman siya, nagmamature naman siya pag nasa ibang tao. Kasi nag-working din po siya eh. Okay naman po siya doon. Ang naano ko lang sa kanya na sana wag niyang pabayaan yung ba ito bang ano, yun lang talaga sabi ko na yan yung greatest desire ko sa'yo na makasama ka. Pagdating ng oras, hintayin kita doon kung amatay ako, magkita ka dito. Yun lang yung hindi ko talaga sa kanya. Hindi talaga, kaya sa bawat gabi, lagi ko siya pinapanalangin. Kaya sabi ko sa kanya, napakapalad mo kasi pinapanalangin ka ng magulang mo. Pero ano naman siya, pastor, parang ayos naman yung mga panalangin ko naman. Ano naman po. Kasi siya, naiintindihan mo ba? Wala pa ka na nga si nanay. Kaya pala walang problema si Barry Erwin. Ikaw nang problema. At least meron, di ba? At kasunduan nila yun. Salamat po. Alam niyo mga anak, hindi nilang alam kung ano nasa puso ng magulang para sa inyo. Ang sabi ng prophet, the very heart of the parents are their children. Alam niyo yung pag yung anak nahuhulog, parang nahuhulog din yung puso mo. Pero pag anak mo maayos, yung puso mo masaya rin. Ha, Sister Chris? Ano bang paan? Siya? Pag Sunday ba, hindi ka na-attend? Ha? Ipasok ka pag Sunday? Ha? Ano pa? Ipasok ka pag Sunday? Ano yun natin? Nagagamay daw? Sino papasok ka pag Sunday? Ha? Nasa school ka pag Sunday? Nasa school ka? Pag gumagawa po kami ng mga gadgets, 3 hours lang. Nakikialam na ako. Ba't Ha? hindi gumagana? Kasi naintindihan ko yan. 3 hours lang natin. Hindi gumaganda. Ha? Hindi ka magsisisi ate. Hindi ka magsisisi. Tama si nanay sa atin mo, ha? So, lalo ka pa. Anong course mo? Pwede. Guro pala ito. Paano? Lobat na? Ano? Walang charger? Naku, may parto tayo nito. Ito, tanggalin niyo yung mga charger namin. Kaya hindi gumagana. Gusto mo ka na?
Naku, babalik ako rito. Hindi pa tayo tapos eh. Wala pa tayo sa kalahati. Ibig sabihin, babalik tayo dito. Tayo sa ano? Katag. Katag ni brother. Ni brother Pawing. Wait lang. Tanong natin yung mama mo. January daw eh. Pero ako ang play na sa January. Iba pa yung Ito yung halan. Ang bawal yun. Pag nabilo pang ulo. subukan ko na yung laptop. Mama. Ha? Okay tayo, baka malo nyo. Pagbalik ko dito, nandun na kayo sa church sa kanya. Tapos may aircon na dun sa ano. No? Sa hall. Wala pa tayo sa parenting style. Sa harapan. Pupuntahan tayo sa church. Pero okay siguro. Sa mga susunod. Tutuloy natin. Wala. Salamat po. At least, makita natin. Kasi apat na yung release time. Hindi makikita. Sumobra kami sa discipline, pero kulang ka dito. Sumobra ka ba rito? Kaya doon mo makikita, doon mo ma-realize. Sabi ko, Siguro Sister Sel, lalo niya. Kulang siya sa training. Di ba? Kasi kung hindi mo ito marinig, akala mo okay na eh. Oo. Na-realize ng dalawa na wala silang unified discipline. Kanya-kanya. May realization tayo na realize si sister kung singular tayo, hindi naging maganda. Ang maganda, inaamin natin kung saan tayo nagkamali, kung saan tayo nagkulang, doon tayo magkakonsentrate. Okay? Sa mga susunod, tingnan natin. Hindi pa tayo tapos, kay part 2 tayo. So, ibigay naman natin yung merienda natin, pizza naman. yan. Ewan lang, masarap. Ako na sagot noon, para sa inyo. Wow. Ako na sagot. Kailan din. Pastor Janmar. Hindi lang, hindi pa lang ito napagsalita. Salita ako na lang konti. May pastor dito. Sige, Pastor. baka may question sila. Ayun, baka po, ang maganda po sa ano, kasi na-open na, na-expose natin. At yun din yung purpose kasi kaya nandito ko rin si Pastor Jim para